Jean Stories presents Valentine Series 6, written by Eshang. Damn! He's so hot! Ani Shelly, ang kaibigan ni Kay. Languna ang mga mata nito. Halatang may tama na ng alak pero hindi pa naman ito lasing. Napakunot si Kay habang eleganteng nakaupo sa isang single sofa habang may hawak na wine at ang mukha nito ay medyo maldita. Sino ba yung tinitingnan mo dyan? At kanina ka pa dyan nababaling sa kung ano-anong pinagsasasabi mo. Kala mo naman kung ano na. Una ni Kay, dahil kanina niya pa napapansin itong napapamura, tsaka biglang ikikis ang screen ng cellphone. Kung may ibang taong nakakakita lamang kay Shelly, ay talagang mapagkakamalan na nababaliw na dahil sa ginagawa nito. Kaya napairap na lamang si Kay. Sino ba naman kasi ang lalaking yan at ganyan ka na ha? Kala mo naman kung sinong artista. Ani na naman ni Kay. Nagangat ng tingin si Shelly sa kanya na namumungay ang mga matang habang may malawak na ngiti sa labi. Hindi mo kilala si Brennan Valentine? Yung asawa kong sikat na model? My God! Talagang hindi ako makakatulog kapag nakita ko siya sa personal. Mahal na mahal ko kasi siya. Sabi pa ni Shelly, tsaka malawak na napangiti. Napasapon na lamang sa noo si Kay at saka marahan na napahinga at napailing. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya sa sinabi ni Shelly sa kanya. Shelly, sikat yan. Doon pa lamang wala ka ng pag-asa na mapansin ka ng lalaking yan. Kaya bakit ka pa umaasa ha? Masasaktan ka lamang kaya itigil mo na yan hanggat maaga pa. At ikaw lamang ang kawawa at iiyak sa uli. Ani Kay, napanguso na lamang si Shelly tsaka nag-cross arm. Sumandal siya sa kanyang kinauupuan at inilagay pa sa ibabaw ng mesa ang kanyang mga paa. Prenteng-prente talaga ang kanyang pagkakaupo. Walang pakialam kung may makakita sa kanyang ayos at para siyang bata. Ano ka ba naman? Huwag ka nga masyadong nega dyan. Minsan na nga lang ako magkaganto eh. Mabaliw tapos nega ka pa. Tsaka, ano naman kung wala akong pag-asa sa kanya? Wala naman akong pakialam. Hinahangaan ko lang naman din talaga siya. Ani Shelly, napanguso pa lalo. Hindi na lamang umimik si Kay at baka may hindi na naman siya masabing hindi maganda para kay Shelly. Dahil kahit nais niyang mapabuti ito, kung iba talaga ang nais ni Shelly, ay wala siyang magagawa. Kilala niya si Brennan Valentine, ang lalaking sikat na modelo sa ibang bansa at maging dito sa Pinas. Walang hindi nakakakilala sa lalaking ito dahil kilala din siya sa pagiging playboy at womanizer dahil sa iba-ibang mga nakakasama nitong babae araw-araw. Maya-maya pa nga kung minsan. Nababalita kasi iyon kaya alam na alam nila. Ganun naman talaga kapag sikat ka. Wala ka na halos privacy dahil papakialaman na ng mga tao maging ang personal na buhay mo na siyang ayaw na ayaw ni Kay sa lahat. Kaya masaya siyang wala na siya sa industriya pagdating sa pagiging modelo dahil naiinis lamang siya. Nagiging magulo kasi ang buhay niya. Kung ano-ano ang magiging tanong na ibabato sa kanya kahit na hindi naman na dapat parte yun ng pakialaman ng mga tao dahil we have our own life. Nawawala na ang privacy sa kanya and because of that ay kaya niya nilisan ang mundong ito dahil mas pinili niya ang kaligayahan niyang totoo at ang peace na kanyang makukuha at isa pa ay may malalim pa siyang dahilan kung bakit bigla na lang din siyang nawala na parang bula noon na siyang hindi niya pa kayang sabihin sa lahat. Hindi pa siya handa na malaman ng mga tao ang isang sekreto niyang napakagandang itatago niya na lamang habang buhay. Pero hindi pwedeng habang buhay na lamang dahil walang sekretong hindi nabubunyag. Kaya ang tanging nagagawa niya ay protektahan ito sa abot ng kanyang makakaya. Ang gwapo at hot niya talaga, grabe. Naiiyak na ako. Sana makuha ko siya. Sana maging akin siya. Ay, miss ko na siya. Kailan kaya siya uuwi dito? Ani pa ni Shelly, napikit ang mga mata. Tinitigan ni Kay ang kanyang kaibigan. Alam niya kung gaano kagusto ni Shelly si Brennan. Matagal na itong may paghanga pero mababawi yun sa nakikita ni Kay. Pero hindi naman niya pwedeng husgahan ito kung ano talaga ang totoong nararamdaman ni Shelly para kay Brennan. Kung pagmamahal na ba o paghanga lamang. Mahal mo na o gusto mo pa lang? Tanong ni Kay. Wala sa sariling nasambit ng bibig niya. Mahal ko na, Kay.
Mahal na mahal ko kaya siya. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya. At kilala mo ako. Alam mo kung paano ako magmahal at kung paano ako magkagusto lang. Depensa ni Shelly na natiling nakapikit ang mga mata. Hindi agad nakaimik si Kay na malalim ang iniisip habang nakatitig sa kaibigan. Matagal na silang magkaibigan na dalawa at halos magkapatid na din ang kanilang turingan. Mahal na mahal ni Kay si Shelly. Bunso na din ang turing niya dito dahil mas matanda siya kay Shelly ng ilang taon. Mahal na mahal niya ito at hindi niya kayang makita si Shelly kapag nasasaktan o kaya naman ay umiiyak dahil nasasaktan din siya. Kaya ngayong nalaman niya kung ano ang nararamdaman nito kay Brennan ay natatakot na agad siya sa maaaring mangyari kung sakali man na malaman nito ang totoo. Pero hindi niya kayang magawang saktan si Shelly kaya nahihirapan siya ngayon na maging desisyon niya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi naman niya kasi inaasahan ng lahat at wala siyang maaaring pwedeng sisihin na iba kundi ang sarili niya lamang dahil siya din naman ang may kasalanan kung bakit narito siya ngayon sa posisyon at sitwasyon na kailangan niyang mamili kung ano ang tamang desisyon at gawin. Kaya gustong gusto ko siyang makita dahil baliw na ako sa kanya. Hindi na lamang pagsimpleng pagkagusto tong nararamdaman ko. Alam kong siya na. Mahal ko na talaga siya at ayaw ko nang lokohin pa ang sarili ko kaya nagpapakatotoo na ako ngayon. Dahil yun ang totoo. Ani Shelly at saka ngumiti. May kung anong kirot sa puso ni Kay habang pinapakinggan ang bawat sinasabi nito at ang masakit pa ay nakangiti si Shelly. Nakita niya kung paano talaga magmahal si Shelly. Talagang ibibigay nito ang lahat kahit na sarili niya pa ang maubos. Basta't mapasaya niya lamang ang taong minamahal. Minsan na lang ako magmahal ulit ate. Kaya huwag mo naman sana akong pigilan pa. Nawawalan na nga ako ng pag-asa minsan dahil iniisip ko na baka wala talagang chance. Na mahirap talaga siyang abutin kasi ang taas-taas niya. Tapos ang layo pa ng estado naming dalawa. Pero sinasabi ko na lamang na wala pa naman akong ginagawa kaya bakit agad ako susuko sa kanya. At saka hindi ko pa naman nasusubukan kaya magre-risk ako. Kahit na masaktan o umiyak man ako, ayos lang. At least ginawa ko ang best ko, kesa naman sa wala akong ginawa. Malakas na kumpiyansa ang pagkakasabi ni Shelly. Napangiti na lamang si Kay. Isa sa gusto niya kay Shelly ay ang pagiging positive nito kung mag-isip, kahit na negative na talaga minsan. Sige, susuportahan kita dyan sa gusto mo. Pero kapag sobra na, kapag nasasaktan ka na ng sobra, tama na, okay? Tandaan mo, ang palagi kong sinasabi sa'yo na siyang wag na wag mong kakalimutan dahil lagot ka talaga sa akin. Pananakot ni Kay pero pabiro lang naman. Napangiti si Shelly na parang bata ang muka habang nakayakap ito sa unan. Thank you ate. Thank you for always supporting me You're always here by my side. Hindi ako open palagi sa feelings ko ate pero I want you to know na sobrang pasasalamat ko sa'yo. Dahil nandiyan ka sa akin, kahit na hindi naman tayo magkadugo. Thank you kasi kinukup mo ako. Hindi mo ako iniwan kahit nabastos na ako minsan sa'yo. Na wala akong respeto. Thank you so much ate. Marahang sambit nito. Napangiti si Kay na pinipigilan ang mga luhang huwag malaglag dahil sa mga narinig. Kaya ayaw niya talagang iwanan si Shelly dahil bata pa lamang ito ay iniwan na ng mga magulang. At may kanya-kanya na ang pamilya ngayon. Ang kanyang mga magulang talaga ang kumukup kay Shelly. Pero nung mamatay na ang mga magulang niya sa katandaan, ay siya na ang nag-aalaga dito dahil wala naman siyang kapatid. Only child lamang siya. Nakita niya kung paano talaga maghirap si Shelly at mainggit sa ibang mga bata. Awang-awa siya kay Shelly noon, kaya nangako siyang gagawin niya ang lahat para dito. Kahit nakaligayahan niya pa ang kapalit, basta ba ay para kay Shelly. Pero hindi niya alam kung hanggang kailan ba siya magagawa ang bagay na yun. O kaya naman ay magagawa niya pa kaya kung si Shelly ang kasama sa pagpipilian niya? Kapatid na kita, alam mo naman na hindi kita iiwanan kahit na ano pang mangyari. Nangako tayo kay mama at papa na hindi lamang tayo magkaibigan. Kaya nandito ako palagi sa tabi mo dahil lagot ako sa kanila kapag iniwan kita. Aniki, lumapit si Kay kay Shelly. Hinaplos niya ng marahan ang pisngi nito. Tulog na si Shelly dahil sa malalim na paghinga. Naiiyak na naman si Kay. Pero sana maintindihan mo kung
Dadating ang point na sarili ko naman bunso ha. Kung kaligayahan ko naman. Deserve ko naman siguro yun, di ba? Marami naman akong nasakripisyo. Aniki sa mahinang boses. Gusto ko namang maging masaya. Pero paano kung ikaw naman ang masasaktan sa kaligayahan ko? Dagdag pa nito na siyang dahan-dahan na paglandas ng kanyang mga luha. Napangiti na lamang ng mapait si Kay at saka inilagay sa gilid ng tainga ni Shelly ang ilang hibla ng buhok nito. Mahirap lamang ang pamilya ni Kay noon. Walang-wala sila at tinatapakan pa ang pagkatao nila ng sariling kamag-anak kapag hihingi lamang ng kaunting tulong. Namatay ang kanyang mga magulang dahil walang tumulong sa kanila na kahit na sino. Wala ding pumunta sa kanyang mga ina at ama kaya mabilisang nailibing ang mga ito. Masama ang loob niya sa kanyang angkan dahil hindi makatarungan ang pinakita ng mga ito sa kanila. Hindi niya alam kung bakit. Wala naman silang kasalanan sa mga ito. At dahil doon, ay yun ang naging rason niya upang abutin ang meron siya ngayon. Pinanghawakan niya ang panghusga, panlalait at pagtapak sa kanila para makamtan ng tagumpay na inaasam-asam niya ngayon. Yung sinasabihan nilang dating mahirap, walang mararating, ay ngayon ay successful na. May sariling bahay na hindi lamang bahay kung tawagin, kundi mansyon. May mga sasakyan at may sariling kumpanya. Hindi madali ang lahat para kay Kay dahil pinagsikapan niya talagang abutin ang mga ito. Umiyak muna siya, napagod at nawalan din ng pag-asa pero napahinga siya at pagkatapos ay lumaban ulit. Hindi siya susuko. Hindi siya nagpadala sa nararamdaman niya. Iniisip niyang kung wala siyang gagawin ay mananatili lamang siya sa kahirapan. Lahat ng trabaho ay pinasok niya, kahit na trabaho pang panglalaki dahil kailangan nila ni Shelly dahil nag-aaral sila. Mahirap sa kanya dahil sarili niya ang nagpapaaral sa kanya. Idagdag pa si Shelly. May times na muntik na siyang huminto pero hindi niya akalain na mag-working student din si Shelly. Hindi niya alam na nag-work ito kaya nagulat si Kay doon. Pinigilan niya si Shelly pero minahal na ni Shelly ang ginagawa kaya naging malaking tulong sa kanilang dalawa. Nakaunlad sila kahit papaano. Nakapagtapos sila. Tapos sila sa kursong business at nang patapos na si Kay sa 4th year college ay doon na pumasok ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi ito pumasok sa isip niya. Sila ang naatasan noon ng kanilang school na mag-present sa isang malaking kumpanya. At doon ay hindi niya akalain na mapapansin siya ng board officer. Ang kumpanyang yun pala ay naghahanap ng mga modelo. Ito ang nag-handle sa mga model sa Pilipinas. Inoferan siya doon ng isang CEO. Nagdadalawang isip pa si Kay dahil baka kung anong mangyari sa kanya. Lalo na at hindi niya pa naman masyadong kilala. Pero nung matanggap na ang offer nito ay nakilala na syokla pala ang CEO nito. Lalaki din ang hanap. Hindi komportable si Kay nung una na normal lang naman talaga kapag bago pa lamang. Hanggang sa unti-unti siyang nasanay. Dahil na din sa tulong ng CEO na si Sir Ven. Pero kung tawagin ay Mami Vina. Marami itong handle ng mga model. Alagang-alaga niya talaga ang mga hawak niyang model, lalo na si Kay dahil malakas agad ito sa mga mata ng lahat. Ang lakas agad ni Kay sa iba't ibang entertainment na kinukuha ni Kay bilang mga endorse. Si Mami Vina ang naging taga-suporta ni Kay sa lahat. Ito ang gumabay at tumulong sa kanya. Ang naging pangalawang ina niya. Halos mag-ina na nga kung pagmamasdan ng dalawa dahil suot babae si Mami Vina kaya hindi mo mapagkakamalan na lalaki talaga. Si Mami Vina ang nagturo sa kanya ng lahat na kailangan niyang matutunan sa pagmumodel. Mahaba ang pasensya nito. Ilang beses na ding umiyak si Kay dahil dito. At sinasabi niyang hindi niya kaya. Ngunit pinalakas lamang ni Mami Vina ang kanyang loob hanggang sa unti-unti na siyang natuto. Kaya naman malaki din ang pasasalamat ni Kay dito. Mahal na mahal niya din ang kanyang Mami Vina dahil kung hindi dito ay wala siya ngayon. Baka nasa ibaba pa din siya kasama si Shelly na naghihirap. Inoferan din si Shelly pero ayaw ni Shelly kahit na anong pilit niya dahil iba ang gusto nito at ang nais, kaya nire-respeto na lamang nila. Naging sikat si Kay, talagang sobrang daming fans. Kahit saan magpunta si Kay,
ay dinudumog siya kaya kailangan pa ng mga bodyguard. Araw-araw naka-billboard ang kanyang mga larawan. Inipon niya ang kanyang mga pera na nakukuha niya galing sa model, galing sa entertainment at iba pang kumpanya na kumuha sa kanya bilang endorser. At lahat ng kanyang pagod at pagsusumikap ay nasuklian ng maganda. Pero isang pangyayari ang nagpabago bigla sa buhay ni Kay na siyang dahilan kung bakit bigla niyang iniwan ang larangan ng pagmumodelo. Pero choice niya yon at kahit na nanghihinayang siya noon ay mas pinili niya ang nais niya. Iniwan niya talaga ang passion niya para sa kanyang anghel. Hindi nagalit si Mami Venus sa kanya nang malaman ang bagay na yun, bagkus ay natuwa pa at tinulungan pa si Kay. Inalalayan pa siya nito at tinuruan na mga kailangang gawin kasi nga walang alam si Kay about sa ganung bagay. First time niya din at aminado siyang mas mahirap yon kesa sa pagsisimula niya pa lang sa model. But right now, she's happy kasama ang mga taong mahal niya sa buhay na siyang nagpapasaya din sa kanya at kontento na siya sa kung anong meron siya ngayon. Wala na siyang mahihiling pa. Katahimikan lamang. Hello, Mimi! Ito ang pagkakasabi ni Kay nang makita ang kanyang Mami Vina. Nagbeso-beso silang dalawa with lagutok pa. Miss you, baby ko! Miss na kita! How's life na? Tanong ni Mami Vina nang makaupo sila. Ayos naman, Mimi. Ikaw? Tanong ni Kay. Ayos naman ako, bebe. Pero your life ang nais kong pag-usapan natin. Dahil alam mo naman ang nangyari sa akin ngayon. Siyempre, nilalabas ng media at alam kong aware ka kaya huwag mo na akong tanungin pa. Ani Mami Vina at pagak na natawa si Kay dahil tama naman. Okay naman ako, Mimi. I'm happy. Sagot niya. Sus, huwag ako gaga. Masaya ka pero alam kong may kulang at huwag mo akong lokohin. Dahil talagang sasabudutan kita kapag nagsinungaling ka. Ani Mami Vina sa matinis nitong boses. Babaeng babae talaga. Kay chuckled. Humigop siya sa kape na kanyang in-order. Well, aaminin ko man na may kulang pero hindi sa akin kundi para sa kanya. Napahinga ng marahan si Kay after. Hindi siya nagtatanong sa akin. O ni minsan, hindi niya binukang bibig pero nararamdaman ko na naghihintay lamang siya sa akin, Mimi, na magsabi sa kanya. Alam mo naman yon, matalinong bata, manang-mana sa pinagmanahan. Ani Kay, saka Miss Mead. O ano pang plano mo ngayon? Dapat may plan ka kapag mga ganyang bagay na. Hindi pwedeng wala. Saka, lumalaki na kaya ganyan siya. Huwag mong hintayin na magkaroon pa siya ng galit o kaya naman ay hinanakit sa iyo kapag nalaman niya ang totoo. Ani Mami Vina. Yun nga, Mimi. Iniisip ko naman ang bagay na yun. Pero paano ko sasabihin sa kanya? Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Alam mo naman kapag nalaman ng lahat, masisira ang career na meron siya. Lalo na at lumalaki pa. Ayoko nang dahil sa akin. Sa amin ay bigla na lang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Aniki, inirapan siya ni Mami Vina. Ay nako, till now ay mas iniisip mo pa din talaga ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Kaysa dyan sa nararamdaman mo. How about yours naman, Kay? Tama na ang ibang tao. Dapat sarili mo naman ang isipin mo ngayon. Ani Mami Vina. Hindi lang naman kasi yun ang iniisip ko, Mimi. Pati si Shelly. Ani Kay para kumunot ang noo ni Mami Vina dahil sa pagtataka. What about her? Tanong nito. Inamin niya sa akin mismo na mahal niya na talaga ito at hindi lamang simpleng paghanga. Alam mo naman pong ayaw kong masaktan siya. Aniki, sa marahan na boses. Kaya ikaw na naman ngayon na magsasakripisyo at magpaparaya para sa kaligayahan ng iba, ha? Hay nako, Kay. Nai-stress ako sa iyo, ha? Di ko akalain na maraming ganap sa buhay mo. Ani Mami Vina na inayos ang buhok na wig. Sorry na, Mimi. Malay ko ba? Aniki. Hay, sabunot ka sa akin, mamayang gaga ka. Ani Mami Vina na siyang pagak na tinawanan lamang ni Kay. Pero seryoso, gaga. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo ng mabuti. Ganito lang yan. Kaligayahan niya o kaligayahan ng anak mo. Tsaka, tama na yung kay Shelly. Marami ka nang nagawa para sa kanya. Pero itong bagay na to, may involved ng bata, kaya hindi pwedeng isuko mo na lang. Tsaka,
Huwag mong hayaan na malaman din mismo ni Shelly ang katotohanan na ang ama ng anak mo ay lalaking minamahal niya. Kaya mag-isip-isip ka na. Kaysa naman sa lumaki pa ang nangyayari, sana'y mapag-usapan ng maayos. Ani Mami Vina saka humigop sa kanyang kape. Natigilan si Kay na napatingin na lamang sa kung saan. Gulong-gulo na siya. Hindi niya na alam kung paano ang gagawin at aayusin ng lahat dahil mga mahal niya sa buhay ang involved. Ang anak mo o ang kapatid mong tinuturing? Tanong ni Mami Vina. Mimi. Mahinang tawag ni Kay. Kausapin mo si Shelly ng maayos. Sabihin mo mismo sa kanya ang totoo bago siya pa ang makaalam. After that, ipaintindi mo. Ipaliwanag mo sa kanya. Kapag hindi nakinig, edi hayaan mo. Siya na may kasalanan noon kung aasa pa siya sa wala. Kung hindi niya matanggap, basta sinabi mo. Ani Mami Vina. Napahinga ng marahan na naman si Kay. Yun nga, Mimi. Pero hindi ko talaga alam ang gagawin ko ngayon. Maaaring pwedeng maging hindi maganda ang kalabasan kapag nangyari yun. At baka magsisi lamang ako. Ani Kay, nabakas talaga ang takot. May masasaktan at masasaktan pa din naman, Kay. Mas maganda na yung sinabi mo kaysa sa hindi. Ani Mami Vina. Hindi ko na kaya na masaktan kahit na sino sa kanila, Mimi. Mas mabuti ng sarili ko ang masaktan kaysa sa kanila na mahal ko. Ani Kay. Ay nako, Kay. Huwag ka naman masyadong tanga. Tama na ang pagiging masyadong bida-bida mo at tanga. Ay nako, kay gaga ka talaga. Sabunot ka talaga sa akin kapag hindi ka napagdesisyon ng mabuti. Ani Mami Vina, pero pabiro lang naman. Nag-change topic na lamang silang dalawa sa nakakatawang usapan. Tawang-tawa naman si Kay sa bawat usapan nila at sa bawat kwento ni Mami Vina sa kanya na siyang masakit talaga sa tiyan. Ngayon niya na-realize na matagal na din pala nang simula nung huli silang magkitang dalawa dahil marami rin silang na-miss na mga kwento. Masaya si Kay habang kasama ang kanyang Mami Vina. Kahit paano nawaglit sa kanyang isipan ang lahat ng mga bagay na nasa kanyang iniisip. Kasiyahan na totoo ngayon ang kanyang nararamdaman sa tulong ng Mami Vina niya din. Halos hindi na nila napansin ang bawat minuto at oras. Namalaya na lamang nila na masyado silang nag-enjoy ng maggabi na sila. Kumain muna sila sa isang resto at pagkatapos ay naglakad-lakad sa isang park. I'm happy and proud of you, Kay. I want you to know that proud na proud ako sa'yo dahil nakayanan mo ang lahat kahit na wala ako sa tabi mo para gabayan ka sa lahat ng bagay. Nakayanan mo ang lahat. I'm so proud of you. Malambing na sabi ni Mami Vina sa kaniyakap si Kay na naiiyak na dahil ngayon niya lang ulit naramdaman ang yakap ng nag-iisang ama at ina din. Thank you, Mami. Thank you kasi naging masaya ako ngayon kahit papaano. Ani Kay, ano ka ba namang bata ka? Wala naman yun. Anak na kita kaya dapat lang na mapasaya kita. Saka alam mo naman na ayaw kong marami kang iniisip. Marahang sabi ni Mami Vina. Nandito lang ako anak ha. Nandito lang naman ang Mami. Pwedeng-pwede kang magsabi sa akin kung ano pa man yan. Marahang sabi pa nito sa kahinahaplos ang buhok ni Kay na ninanamnam ang kanyang pagmamahal. Hating gabi nang makauwi sila sa mansyon ni Kay. Tulog na ang ibang mga tauhan na siyang pinapatulog niya ng maaga. Kasama niya din si Mami Vina hanggang sa makapasok sila sa loob. Binuksan niya ang ilaw sa sala. Upo ka muna, Mimi. Maghahanda lang ako na makakain. Marahang ani Kay. Hindi na anak. Aalis na din ako. Hinatid lang kita para malaman ko na safe ka talagang umuwi. Sabi ni Mami Vina sa ngumiti. Maliit na panguso naman si Kay. Sure ka, Mimi. Pwede ka naman pong mag-sleep dito ngayon. Marami pa naman pong vacant na silid at malinis naman po ang mga yun. Sabi naman ni Kay. Marahang umiling si Mami Vina sa kanya at saka marahan na inaplos ang kanyang buhok. Hindi na anak. Marami pa akong kailangan na asikasuhin pag uwi ko. Hindi ko naman pwedeng pabayaan yun. Ani Mami Vina. Sige po, Mimi. Basta huwag mo pong pababayaan ang health mo din po ha. Huwag naman po kayo masyadong magpupuyat o kaya naman po ay magpapagod. Ani Kay na may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Huwag ka na din po masyadong sub-sub sa work mo. Need mo din po ng pahinga. Alam kong hindi madali ang kinagawa mo, Mimi. Ani Kay, marahang hinahaplos ni Mami Vina ang kanyang buhok habang may ngiti sa labi ng maliit.
Oo naman anak, palagi naman ako nag-iingat. Tsaka nagpapahinga naman ako kasi kailangang ma-maintain ang kagandahan ko, no? Anito? Oo nga po, gandang-ganda nyo nga din po eh. At hindi halatang grabe ang pagtatrabaho. Siyempre anak, kailangan pakita pa din na fresh tayo para maraming fafa ang lumapit at maghabol sa atin. Ni Mami Vina, pagak silang natawang dalawa ni Kay. Nagpaalam na si Mami Vina sa kanya na aalis na. Nagbeso pa silang dalawa at ilang beses pang pinaalalahanan ni Mami Vina si Kay at ganun din ito. Ihahati niya pa sana sa labas pero hindi na ito pumayag kaya hinayaan niya. Pumasok siya sa kanyang silid at doon niya nakita ang anak na mahimbing sa pagkakatulog habang katabi si Shelly pero yakap-yakap nito ang kanyang teddy bear na Kuromi. 6 na taon na ang kanyang anak na si Ayesha na ang pangalan nito ay Bulaklak. Iyon ang kahulugan at kapag sinearch mo ay Bulaklak ang nalabas. Hindi gaanong kilala ito pero gandang-ganda si Kay sa pangalan at sa Bulaklak. Mahirap nga lang hanapin kung saan ang bulaklak na ito matatagpuan. Yung nahanap niya noon ay nalanta na. Tapos naway di niya na naaksikaso pa dahil masyadong busy. Hinalikan niya si Ayesha sa noo ng marahan habang puno ng emosyon ng kanyang mga mata. Unexpected talagang dumating ka sa buhay ko anak. And I'm really thankful dahil dumating ka. Dahil kung hindi, baka wala pa ding patutunguhan ng buhay ko. Ikaw ang nagpabago sa buhay kong madilim. Aniki, sa marahan na boses habang hinahaplos ang pisngi at buhok ng anak. Nangingilid ang gilid ang kanyang mga mata. Naiiyak siya. Malaki ang pasasalamat ko anak na dumating ka. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ikaw ang nagbigay kulay. Aniki, at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ibibigay ko ang mundo. Ani pa nito. Hindi ko hahayaan na masaktan ka o kaya naman ay ilayo ka sa akin. Makikipaglaban ako sa kung sino mang taong gustong kumuha sa iyo. Ani pa nito. Tandang-tanda ni Kay kung paano nagulat siya sa kanyang nalaman. Isang biyayang hindi inaasahan ang kanyang nakuha. Tuwang-tuwa siya nung una pa lamang at walang kahit na anong pagsisisi sa biyayang kanyang natanggap. Walang kahit na sinong ibang nakakaalam na nagdadalang tao siya. Maging ang mga taong sumusuporta sa kanya ay wala ding alam dahil bigla siyang naglaho na parang bula sa larangan ng pagmumodel. Ang Mami Vina niya lamang ang may alam at si Shelly na siyang kasama niya nung nagbubuntis na siya. Hindi madali sa kanya ang lahat, lalo na at si Shelly lamang ang kanyang kasama. Pero sobrang thankful niya kahit na naghihirap na din si Shelly noon ay hindi pa rin siya pinabayaan ito. Ang mga cravings niya sa hating gabi ay ginagawa nito ng paraan para hindi lamang siya umiyak dahil hindi niya nakain ang kanyang nais. First time niyang mag-anak kaya hirap siya at wala siyang kaalam-alam. Pero kahit na papaano ay nakaraos naman siya at nakayanan niya din. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy siya sa hamon ng buhay niya dahil may taong nagpapalakas sa kanya sa araw-araw at nagpapatibay sa kanya. Ito ang dahilan niya kung bakit siya lumalaban sa buhay. Hanggat kasama niya ito ay hindi siya susuko. Kahit mapagod siya, madapa, lalaban pa rin siya at babangon ulit. Magpapahinga pero hindi susuko. Patuloy na lalaban hanggat may pag-asa at may buhay. Nagpalit na si Kay. Inayos niya na din ang kanyang sarili. Habang nakatingin siya sa salamin, ay napangiti na lamang siya nang wala sa sarili. Pumabalik sa kanyang alaala ang lahat kung paano niya nalampasan ang mga pagsubok na kinaharap niya. Hinalikan niya na lamang muli ang noo nito at maging si Shelly bago siya humiga sa gilid kung saan naglapag siya roon ng kanyang mahihigaan. Gusto ni sanang sa ibang silid na lamang pero baka magising si Ayesha. Mas magandang naroon na siya para kahit papaano ay mabantayan niya din. Natulog siyang may ngiti sa labi at kalmado ang puso. Walang kahit na anong iniisip. Kinabukasan ay nagising si Kay nang wala na si Shelly at si Ayesha sa kama. Napailing na lamang siya habang nakangiti. Bumangon siya at niligpit na ang kanyang hinigaan at pagkatapos ay nagpunta na siya sa banyo upang mag-ayos ng kanyang sarili at pagkatapos ay lumabas na din siya. Pagbaba niya ng hagdan ay agad niyang hinanap ang dalawa ngunit wala na ang mga ito doon. Kaya naman nagpunta na siya sa kusina
upang maghanda ng kanilang makakain. Pero mukhang naghanda na agad si Shelly. Nagtimpla na lamang ng kape si Kay at pagkatapos ay umupo na siya nang may marinig siyang tawa at pagtingin niya sa bintana sa kusina ay nandoon nga si Shelly at si Ayesha na nagkakasiyahan. Napangiti na lamang si Kay habang pinagmamasdan ng mga ito. Ang dalawang tao sa buhay niya na siyang mahal na mahal niya ng walang hanggan. Habang nagkakape si Kay ay nakangiti siya habang nakaharap sa bintana. Naghahabulan ng dalawa roon. Rinig na rinig niya pa ang tawa ni Ayesha. "Madaya ka naman ate, ang bilis mo namang tumakbo. Kawawa ko eh." Ni Ayesha habang nakanguso. Pagak na natawa si Shelly. "Hindi ako madaya, hoy. Talagang mabagal ka lang tumakbo." Ganti naman ni Shelly para mas lalong ngumuso si Ayesha. "Hindi. Dahan-dahan ka lang ate. Pagod na kaya akong kakahabol sa'yo." Nito, "Hindi ko na yung kasalanan. Tsaka, bakit ba kasi tumatakbo ka ng sobra? Hayan tuloy napapagod ka imbis na hindi." Ni Shelly. Hindi na lamang umimik si Ayesha. Umupo sila sa upuang gawa sa bakal na kulay puti na may kakaibang disenyo. Pinunasan ni Shelly ang pawis ni Ayesha at pagkatapos ay ang pawis niya naman. "Ate!" Pagpasag ni Ayesha sa katahimikan na namamayani sa pagitan nilang dalawa. "Oh," tanong ni Shelly. Hindi agad sumagot si Ayesha na nagdadalawang isip siya sa kanyang itatanong. Natigilan naman si Shelly sa pagpupunas ng kanyang pawis at napatingin sa bata. Napakunot na lamang ang kanyang noo dahil sa pagtataka kung bakit tahimik na lamang ito. "What's wrong, bebe? May problema ba?" Nag-aalalang tanong ni Shelly. Mas lalong napayuko si Ayesha pero saglitan lang naman yun dahil bumalik na din siya sa pagkakatingin sa kung saan. "Pwede mo sabihin kay ate kung anong iniisip mo, bebe. Makikinig naman si ate." Marahang sabi ni Shelly. "Ate, nasan po ang papa ko?" Tanong ni Ayesha. Natigilan si Shelly na naistatwa sa kanyang kinauupuan. Napatitig siya kay Ayesha na wala pa din sa kanya ang mga paningin. "Hindi naman po ako magagalit kay papa ate kasi wala siya sa tabi ko. Sa amin ni mama. At saka kung may problema man po sila ni mama ay labas naman na po ako dun. Kasi wala naman po akong alam at sa kanila naman po ang problema na yun. Pero gusto ko pong makilala si papa ko. Makita ko po siya at gusto ko pong makasama siya." Sabi ni Ayesha pero kasual lamang ang boses. Marahang hinaplos ni Shelly ang kanyang buhok habang nakangiti ng maliit. "Tama yan, bebe. Pero wala kasi sa posisyon si Ate Shelly para sa ganyang bagay eh. Ang mama mo kailangan magsabi ng lahat ng iyon sa'yo. Kasi siya ang may alam. Wala naman akong gaanong alam sa mama at papa mo. Hindi ko din kasi kilala ang papa mo dahil masyadong taguang mama mo sa akin. Hindi yun pala open kaya kahit kanino. Mahilig siyang magsulo. Kaya hindi ko alam, bebe. At kung alam ko man, ay sasabihin ko naman sa'yo." Paliwanag ni Shelly. Napatangu-tangu si Ayesha at naiintindihan niya yun. "Gusto ko po kasi na makita si papa ate. Naiinggit po kasi ako sa ibang mga kaklase ko na kasama ang mga papa at nandyan ang mga papa. Pero di ko po sinasabi kay mama at baka mag-alala po siya. But I'm not mad po." Ni Ayesha. "Hayaan mo, bebe. Ang mama mo na magsasabi sa'yo niyan. Hindi lamang siguro handa ang mama mo pero kung sa kanya ka magtatanong at saka magsasabi, siguradong sasagutin ka nun." Sabi Shelly. "Mahal po ba ako ni papa?" Tanong ni Ayesha habang nakatingala na kay Shelly. Ngumiti si Shelly ng malawak sa kanya. "Oo naman, bebe. I'm sure na mahal ka ng papa mo. Dahil hindi ka naman mabubuo kung hindi ka niya mahal. Tsaka, sure ako na babawi ang papa mo sa'yo." Sabi nito. Napangiti na lamang si Ayesha ng malapad. "Thank you po ate." Nito. Nagtataka naman si Kay sa kusina kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Curious siya, pero pinagsawalang bahala niya na lamang din kalaunan. Maya-maya ay pumasok na sina Ayesha at saka si Shelly. Sakto namang naglilinis na si Kay ng sala. "Good morning, Mama!" Nakangiti at masayang pagbati ni Ayesha sa kanyang ina
na napaharap naman sa kanya habang nakangiti din. "Good morning, baby ko," sabi ni Kay, tsaka siya lumapit sa anak. "Pawisan ka na naman, anak," ani Kay habang pinagpupunasan ang pawis ni Ayesha na napanguso naman. "Naglaro po kami ni Ate Shelly at di ka na po namin ginising, Mama, kasi alam po naming pagod ka na po sa work mo at saka need mo din po ng rest," sabi ni Ayesha. Napangiti lalo si Kay habang marahan na hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Babawi si Mama, okay?" ani Kay. Hinila ng marahan ni Ayesha ang kanyang ina papunta sa may sofa. Napahila naman ito sa kanya hanggang sa makaupo sila sa sofa. Nagpaalam naman si Shelly sa kanila na pupunta muna ito sa silid nito. Nang maiwan ang mag-ina ay agad na yumakap si Ayesha sa bewang ni Kay na mas lalong nagpangiti at nagpasaya sa puso niya. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Okay lang naman po sa akin, Mama, kahit na wag na po tayong gumala o kaya naman po ay pumasyal. Naiintindihan ko naman po yun. At saka, mas kailangan niyo pong magpahinga dahil alam ko pong marami po kayong gawain sa work niyo po. Hindi naman po ako nagtatampo, Mama," anito. "Thank you, baby ko Mahal na mahal ka ni Mama. At yan ang palagi mong tatandaan, ha?" ani Kay. "Mahal na mahal ko din po kayo, Mama. At ayaw ko pong umiiyak ka," ani Ayesha. "Ayoko pong nasasaktan ka, Mama. O protektahan po kita sa lahat ng mga bad." Dagdag nito. Marahang napisil ni Kay ang pisngi ng anak dahil masyado siyang nakyutan. Medyo chubby chicks din kasi si Ayesha na hindi alam ni Kay kung saan ito namana dahil wala naman sa family nila ang chubby chicks. Iniisip niya na lamang na baka nasa side ito ng ama nito. Lalo na at hindi naman nagkakalayo ang mukha ni Ayesha at ama nito. Kilala niya ang ama ni Ayesha pero sa ngayon ay hindi na naiisip ang tatay nito. Dahil mas importante para sa kanya si Ayesha at mas priority niya ang anak kesa sa ibang tao. Naku, ang baby ko talaga. Hindi na baby, kasi kayang-kaya nang i-protect si mommy. Pero syempre, no matter what happen, kahit na malaki na ikaw pa din ang baby ko. I love you, anak, ani Kay sa malambing na boses. I love you din po, Mama. Baby mo pa din po ako, ani ng bata. Nauwi sa kilitian ang nangyari sa mag-ina. Tawang-tawa si Ayesha na akala mo'y wala ng bukas. Napahiga na din ito sa sofa habang kinikiliti siya ng ina. "Mama!" hiyaw ni Ayesha pero nagpatuloy lamang si Kay sa pagkiliti sa kanya. Hinahalik-halikan pa din siya nito habang patuloy lamang sa pagkiliti. Natutuwa naman si Shelly habang pinagmamasdan ng ate at kanyang pamangkin. She's happy for her sister because natagpuan ito ang totoong saya. Nasa kanilang mansyon lamang sila na malagi. Hindi sila lumabas ng bahay o ano paman. Hindi sila namasyal. Mas ginusto na lamang nilang manatili sa kanilang tahanan. Nag-order lang din sila ng makakain kapag may gusto sila. Nung sumapit ang hapon, habang naglalaro si Ayesha sa isang gilid, hawak nito ang stuffed toy na kanyang kinakausap. Magkatabi naman si Shelly at si Kay na siyang nag-uusap nang biglang magsalita si Shelly sa kanyang tabihan. "Ate, ayaw ko sana i-open pero kasi nagtanong si Ayesha sa akin kanina about sa kanyang ama. Wala naman akong gaanong alam kaya sinagot ko siya ng totoo." Pag-uumpisa ni Shelly para mapalingon si Kay sa kanya. "Hindi na sana ako mangingialam, ate. Pero gusto kong malaman. Kilala mo ba ang papa niya? Like, di ba one night stand ang nangyari sa inyo? Hindi mo ba nakita ang mukha nito?" Tanong pa ni Shelly. Natigilan si Kay. May kaba siyang nararamdaman at baka makapagbitaw siya ng mga salitang hindi dapat. Muntik niya nang makalimutan si Shelly at ang nararamdaman nito. "Kilala ko ang papa niya, Shelly. Alam kong hindi ako nagsasabi sa'yo pero ayaw kong masira ang career ng papa niya. Ngayong mas lalo siyang umaangat." Sagot ni Kay. "Matanong ulit kita, ate Hindi ba kayo nagkausap ng papa ni Ayesha noon? Or nagkaroon man lang ng interaksyon?" Tanong pa ni Shelly na bakas ang pagtataka sa mukha nito. Maliit na napangiti si Kay. "Magkakilala naman kami ng papa niya. Dahil crush na crush ko talaga yun noon. Pero dahil nga campus crush, kaya hindi na ako napapansin. Pero ayos lang naman sa akin.
It's just a crush lang naman. Pero yun na nga, one day parehas kaming lasing. Parehas nadala ng init ng katawan. At ayun nga, may nangyari sa amin. Hindi ko na alam kung sino ang nakatali ko pero gustong gusto ng katawan ko that time. Dahil siguradong alam niyang ang lalaking yun eh. Ang lalaki na gugustuhan ko. Nalaman ko na lamang kinabukasan ng lahat ng mga nangyari. Kwento ni Kay at bumalik sa kanyang alaala ang araw na yun sa kanya. Nagulat ako syempre. Halos humiyaw na ako that time. Pero baka magising siya. Ang tanging nagawa ko na lamang ay nagbihis ako kasi nagmamadali ako. Doon ko na lang din na-realize kung sino yung nakatali ko. At aaminin kong may tuwa sa puso ko. Kasi naibigay ko sa lalaking nagugustuhan ko kahit na hindi inaasahan yung nangyari. Kaya wala akong kahit na anong pagsisisi. Kahit na naging kapalit pa ay pangarap ko. Ngiting pagpapatuloy ni Kay. Alam mo ate, proud talaga ako sa'yo. Kasi kita ako talaga na wala kang pagsisisi kahit nung tinanong din kita. Sobrang tapa mong harapin ang lahat ng mga pagsubok sa'yo. At masaya ako dahil napalaki natin si Ayesha na maalaga at mapagmahal na bata sa lahat. Ani Shelly habang nakangiti. Pero ate, may balak ka bang ipakilala siya sa papa niya? Tanong nito. Doon natigilan si Kay. Hindi kasi ulit pumasok sa isipan niya ang bagay na yun. Nawala na naman. Hindi niya pa talaga alam ang gagawin. Wala pa siyang buong plano. May balak naman ako, Shelly. Pero wala pa sa isip ko ngayon. Hindi ko alam. Marami kasi akong iniisip. Naguguluhan ako. Ani Kay, saan ka naman naguguluhan ate? Alam kong hindi madaling magpakilala sa kanya. Kasi hindi niya alam, di ba? Tanong ni Shelly. Tumango naman si Kay. Kasi kung alam niya, di sana nandito siya at kasama niya si Ayesha. Kayo. Dagdag nito. Ako naman ang nagtago, Shelly. At alam ko na ako ang may kasalanan kung bakit hindi kilala ni Ayesha ang kanyang ama. That time din kasi, ang nasa isip ko lamang ay lumayo sa lahat. Sa mundong to, ilayo si Ayesha sa magulo. At tanging si Ayesha lamang ang nasa isip ko kaya nakalimutan ko na ang ibang bagay. Pag-amin ni Kay. Naiintindihan ko naman ate. At hindi ko naman ini-invalid ang nararamdaman mo. Pero ang akin sana, inisip mo din yung mararamdaman ng anak mo. Hindi lamang yung nagsasabi ate tungkol sa kanyang papa. Dahil naghihintay lamang siya na ikaw mismo magsabi sa kanya ng katotohanan. Nagulat kasi ako kanina sa kanya nang mag-open siya sa akin. Kaya sinabi ko sa'yo. Sabi ni Shelly. Napatango si Kay at naiintindihan niya naman. Wala talaga siyang sinasabi sa akin. And hindi talaga siya nag-open kaya kahit ako nagulat sa kwento mo. But thank you Shelly for telling her the truth. Ako nang bahala sa kanya na magsabi mamaya din. Aniki, hindi naman kita pinipilit ate na sabihin sa kanyang totoo. Sabi Shelly. Napahinga ng marahang si Kay. Panahon na din siguro para malaman niya ang totoo, Shelly. Saka ilang taon na din naman ang lumipas. Kaya ito na ang tamang panahon na sabihin sa kanyang totoo. Sagot niya. Napangiti ng maliit si Shelly sa hinawakan ng kamay ni Kay nang makalapit siya. Kaya mo yan ate. Basta nandito lamang ako palagi sa tabi mo Anito, nung magagabi na ay nagdilig na muna si Kay ng mga halaman at pagkatapos ay pumasok na siya sa loob. Inasikaso ni Shelly si Ayesha. Siya naman ang nagluto ng kanilang makakain. Nakangiti lamang siya. Magaan ang kanyang pakiramdam. Mama! Sigaw ni Ayesha at saka siya agad na lumapit kay Kay. Yumakap ito sa kanyang bewang at hinaplos naman ni Kay ang kanyang buhok. Ang bango naman po ng niluluto mo, Mama! Ani Ayesha. Siyempre naman anak, paborito mo kaya ang niluluto ko. Tsaka, bukas, mamamasyal tayo. Kasi day off ni Mama. At wag mo isipin si Mama, okay? Nakapag-rest naman na si Mama. Aniki, sa marahan na boses. Sige po, Mama. I love you po. Ani Ayesha habang nakangiti ng labas ang ngipin. Nang matapos si Kay sa kanyang pagluluto ay naghain na siya sa mesa. Casual at masaya ang kanilang pagkain habang nagtatawanan sila. Maraming kwento si Ayesha sa kanila at natutuwa naman sila at maging si Shelly. Nang matapos silang kumain ay si Shelly ang naglingpit at naghugas ng pinggan. Umakyat naman na sa taas sina Ayesha at si Kay.
Si Ayesha na ang naglinis ng kanyang sarili. Marunong na ito at marami ng alam. Kayang-kaya ng mag-isa. Kaya nang kahit na walang tulong si Kay, ay nakapaglinis na ito ng katawan at pagbibihis. Nang matapos si Ayesha, yumupo ito sa isang upuan habang nakaharap sa mesa. Nasa likuran naman si Kay na sinusuklay ang mahabang buhok nito. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kanila. Nakiti lamang si Ayesha sa mesa. Anak, may sinabi ang ate mo Shelly sa akin. Pero hindi naman ako galit, baby. Gusto ko lang malaman kung ano bang sinabi mo sa kanya. At handa namang sagutin ni Mami ang mga tanong mo. Marahang pagbubukas ni Kay sa usapan. Natigilan si Ayesha at napatingin sa kanyang ina sa salamin na nakangiti lang din sa kanya. Pwede mo bang sabihin kay Mama, anak? Tanong ni Kay sa malambing na boses. Mama! Tawag ni Ayesha sa ina. Sige lang anak, makikinig si Mama. Huwag ka mag-alala, okay? Anito? Mama, mahal po ba ako ni Papa? Tanong ni Ayesha, tsaka humarap kay Kay na nakangiti. Hinahaplos pa din ito ang buhok ng anak. Oo naman anak, mahal na mahal ka ng Papa mo. Sagot ni Kay. Gusto mo bang malaman kung bakit wala ang Papa mo sa tabi natin? Tanong ni Kay. Tumango si Ayesha. Ayaw kong magalit ka sa Papa mo kaya sasabihin ko ang totoo anak. At patawarin mo sana si Mama ha. Anito, nakatingala lamang si Ayesha sa kanya. Pinapakinggan siya. Ngumiti si Kay. Blessings ka sa amin, baby. Hindi namin inaasahan na dadating ka sa buhay namin. Lalo na ang Mama. Hindi ko inaasahan na ibibigay ka sa akin ni Lord. Kaya wag mo sanang isipin na hindi ka biyaya anak, okay? Tinago kita sa Papa mo kasi nagugulhan ng Mami noon. Hindi alam ni Mama ang gagawin. Hindi alam ng Papa mo ang tungkol sa'yo, baby. Kaya wala siya dito ngayon. Hindi din sinabi ni Mama kasi nawala na sa isip niya. I'm so sorry for that, baby. Sana mapatawad mo si Mama. Sana patawarin mo si Mama kung hindi kita nabigyan ng isang masayang buong pamilya. Kung hindi mo nakasama ang Papa mo. Pero ngayon anak, babawi ako. Babawi kami ng Papa mo sa'yo, okay? Pangako makikilala mo na ang Papa mo. Ani Kay na nangingilid ang gilid ng mga mata. Handa na sa pag-iyak niya. I'm sorry baby ah. Sana mapatawad mo ang Mama kung hindi kita nabigyan ng kalayaan na makilala at makita mo ang Papa mo anak. Pero pinapangako ko na sa pagkakataon na to, magiging buo na tayo. Ani Kay. Tinaas naman ni Ayesha ang kanyang kamay. Pinahid niya ang luha ng kanyang ina na hindi na napigilan sa paglandas. Gumaan naman ang pakiramdam ni Kay at napangiti na lamang siya habang naiiyak. Hindi po ako galit, Mama. Kahit kailan po ay hindi po ako magagalit sa inyo at naiintindihan ko po kayo. Kaya wala po kayong dapat pag-alala, Mama. Dahil masaya po ako na sinabi niyo po sa akin ang totoo. Yun lang naman po ang nais ko eh. Huwag na po kayong iiyak, Mama ha. Nasasaktan po si Ayesha. Marahang ani ni Ayesha at saka niyakap si Kay. God, thank you for giving me this child. Sobrang swerte ko. Bulong ni Kay habang hinahaplos ang buhok ni Ayesha na nakayakap sa kanya. Naging casual silang mag-ina sa kanilang pag-uusap at wala namang nangyaring hindi maganda. Masyadong maintindihin si Ayesha at malawak ang pag-iisip nito. Lumipas ang ilang araw at buwan ay naging maayos naman ang lahat. Masaya ang mag-ina sa kanilang buhay at nagbigay naman din ng time si Kay sa kanyang anak. Nag-leave muna siya sa kanyang trabaho at nag-focus siya kay Ayesha at may isang bagay pa siyang inaasikaso at yun ang makausap ang ama ni Ayesha. Kung saan ay nakauwi na ito sa Pilipinas. And as usual, sikat na sikat ito kaya naman dinumog sa airport. Napabalita din kasi iyon, kaya alam ni Kay, maging si Ayesha. Alam na nito kung sino ang ama at sinabi din ni Kay. Kitang-kita niya kung gaano katuwa at ka-proud si Ayesha sa kanyang ama habang pinapanood niya ito. Hanggang sa nakikita ni Kay ang anak na pinapanood ang mga videos ng ama. At dahil din doon ay alam niyang gustong-gusto na itong makilala ang ama na hindi niya ipagkakait. Sobrang busy naman niya ate. Halos pati ako hindi nakakahanap ng tiyempo para magkita kayo.
Pero balita ko, o-offeran ata siya ng kumpanya na pinagtatrabahuan ko. I'll try my best din ate. Ani Shelly kay Key. Nalaman na din ni Shelly na si Brennan na gusto nito ang ama ni Ayesha. At akala niya noong una ay magagalit ito, ngunit wala namang gaanong nangyari. Kabaliktaran pa nga. Tuwang-tuwa pa si Shelly at sinabing hindi naman daw siya masyadong seryoso dito. Noong una ay hindi naniniwala si Kay hanggang sa nakita nga niya kay Shelly ang katotohanan at ngayon ay tinutulungan siya ni Shelly na makausap si Brennan para sabihin ang tungkol sa anak nilang dalawa. Pero matanong ko ate wala ka bang ibang plano? Like, ipapakilala mo lang ba si Ayesha at si Brennan sa isa't isa? Sa inyong dalawa? No plan ka? Tanong ni Shelly. Natigilan si Kay. Hindi niya naisip ang bagay na yun. Hindi pumasok sa kanyang isipan ang tungkol sa setup na mangyayari sa kanilang dalawa ni Brennan. Nakatitig si Shelly sa kanya na animoy sinusuri siya ng mabuti. Wala kang balak about dyan, no? Hindi pwedeng ganyan ate. Isipin mong mabuti kung anong mararamdaman ni Ayesha kapag nalaman niyang walang halong pagmamahal kung paano niyo siya nabuo. I'm sure na masasaktan siya. Sabi ni Shelly. Hindi naman Shelly. Dahil mahal ko naman si Brennan nung hinayaan kong angkinin niya ang katawan at sarili ko. Mahal ko siya, Shelly. Kaya may pagmamahal na namamagitan. Sabi ni Kay. Sige ate, sabi mo yan Pero sana, wag niyong masaktan ang damdamin ni Ayesha. Dahil hindi niya deserve na masaktan. Mapagmahal ang batang yun ate. Kaya sana, mapag-usapan niyo din ni Brennan na mangyayari sa inyong dalawa. Sa relasyon niyo. Sabi ni Shelly. Napatango-tango naman si Kay. Don't worry, Shelly. Ako nang bahala sa bagay na yon. Hindi ko naman bibigyan si Ayesha ng hindi masayang pamilya. Kung may chance at pagkakataon naman ako ngayon na mabigyan siya noon. Sabi ni Kay. Napangiti si Shelly. Sige ate malaki naman ang tiwala ako sa'yo. At alam ko naman na alam mo naman ang dapat mong gawin. Ani Shelly. Basta tandaan mo ate nandito lang ako. Huwag kang mahihiya na magsabi sa akin. Dagdag nito, tumango naman si Kay sa kanya. Natapos na ang usapan nilang dalawa sa kasual lamang hanggang sa napagdesisyonan Kay na mag-ayos ng kanyang sarili para pumunta na kung nasaan si Brennan. Ngayon ay siya naman ay may pagkakataon na para makausap ito at para masabi na may anak silang dalawa. Nung makapasok na si Kay sa loob, ay nakaramdam na siya ng kaba. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Parang nawala lahat sa kanyang isipan ang mga bagay na dapat niyang sabihin. Hello ma'am, good afternoon. Do you have any appointment right now? And what's your name po? Tanong ng babae sa may reception. Napahinga muna ng marahan si Kay. I'm here for Brennan Valentine. May kailangan kami pag-usapan about our daughter. Sadly, he doesn't know na pupunta ako ngayon. At kung hindi mo ako papapasukin, tatawagan ko na lang siya. Sabi ni Kay sa babae na nagulat at bahagyang nanlaki ang mga mata sa narinig. Napatitig siya kay Kay na ang mukha ay medyo maldita. I'm Kay Valdez, a model, also known as Karil. Pakilala ni Kay sa babae na mas nagulat at tinawagan na lamang si Brennan na sinagot naman ng tawag. Hello po sir, good afternoon po. Miss Kay Valdez is here. Looking for you po. May gusto po ata siyang sabi. Naputo lang sasabihin ng babae nang sumagot agad si Brennan sa kanya. Samahan mo papunta dito. May kailangan talaga kaming pag-usapan. Sagot ni Brennan sa kabilang linya na seryoso ang boses. Agad sumagot ang babae at namatay na ang tawag pagkatapos. Ma'am, tara na po. Samahan ko na daw po kayo. May kailangan daw po talaga kayong pag-usapan. Sabi ng babae. Tumango naman si Kay tsaka sumunod na dito. Wala silang imikan habang naglalakad at wala din namang imik si Kay. Pero ramdam niya ang pagtingin-tingin ng babae sa kanya. Pero hindi niya na lamang pinapansin. Nakarating sila sa floor kung nasaan ang opisina ni Brennan. Nang makarating sila doon ay agad siyang ginaya ng babae sa pinto. Ma'am, nandito na po tayo. Pasok po. Ani ng babae nang magbukas ang pinto. Tumango naman si Kay tsaka na siya pumasok sa loob. Habang nangunguna na ang babae sa kanya. Lumakas naman ang kabog ng dibdib ni Kay nang makita si Brennan na nakatalikod. Nakatingin ito sa may bintana habang nakatayo. Sir, nandito na po si Ma'am Kay. Sabi ng babae.
mas lalong kumabog ang dibdib ni Kay. "You may go," sabi naman ni Brennan, pero hindi pa din ito humaharap. Bahagyang napayukod na lamang ang babae kahit na hindi nakikita ni Brennan. At bago siya tuluyang umalis ay tumingin siya kay Kay, na ngayon ay hindi tumitingin sa kanya. Na kay Brennan lamang ang atensyon nito. Nang makaalis na ang babae ay doon lamang humarap si Brennan kay Kay. Agad nagtama ang kanilang mga paningin. Hindi naman maiwasan ni Kay ang kanyang mga paningin. Seryoso lamang ang mukha ni Brennan para mas lalong kabahan si Kay. "Good afternoon." Panimula ni Kay. "Balak mo ba talaga sabihin sa akin ang katotohanan tungkol sa anak nating dalawa?" Diretsang tanong ni Brennan para matigilan si Kay dahil sa gulat. Her eyes widened a bit. Napangisi naman ng maliit si Brennan. "You think hindi ko alam ang bagay na yon, Kay? I'm just waiting for you to tell me the truth. Kaya bakit ngayon ka lang nagbalak na sabihin sa akin? Dahil ba nagtatanong na ang anak natin about sa akin?" Tanong ni Brennan. Seryoso pa din. Napalunok si Kay. Hindi niya alam pero may takot siyang nararamdaman. Dahan-dahan naman ang paghakbang na ginawa ni Brennan palapit sa kanya. Pero hindi man lang umatras si Kay. Nanatili lamang ito sa kanyang kinatatayuan at kung ano ang kanyang pwesto. Nang makarating si Brennan sa kanya ay sobrang lapit ng agwat nila sa isa't isa. Halos mahigop na lamang ni Kay ang kanyang hininga. Bahagyang yumukod si Brennan sa kanya. "Alam ko na ang lahat, Kay. Simula pa lamang sa umpisa. Kaya ako umuwi dito dahil sa inyo. At sa pagkakataong to, hindi ako papayag na hindi ako makilala ni Ayesha bilang ama niya at maging akin ka. Kaya wala kang magagawa kung sisikapin kong maging ang puso mo ay makuha ko." Sabi ni Brennan, tsaka ngumiti. Nagningning na ang mga mata nito. Wala naman naging imik si Kay hanggang si Brennan na ang nagbukas ng usapan sa pagitan nila at doon lamang nakapagsalita si Kay. Nag-usap sila ng maayos at casual lamang. Kinuwento ni Kay ang lahat ng mga naranasan niya dahil dais din naman talagang malaman ni Brennan. Nung una ay nagdadalawang isip pa siya na sabihin, pero wala na siyang nagawa kundi sabihin na din ng totoo para malaman ito kung ano ang kanyang mga naranasan dahil hindi talaga madali sa kanya ang lahat. Kita ni Kay sa mga mata ni Brennan ng sakit, awa, halo-halo mga emosyon. Kaya halos nahirapan din siyang magkwento. But in the end, nakayanan niya naman. Hanggang sa hindi niya namalaya na niyakap na lamang siya ni Brennan habang sinasabi ang mga katagang hindi niya inaasahan. "I'm so sorry, baby. But I'm really proud of you. Hindi ko hahayaan na maranasan mo pa ulit ang bagay na yan. I love you, Kay. My soon-to-be Mrs. Valentine." Sabi ni Brennan. Natigilan si Kay. Tumibok ang mga puso niya ng mabilis sa kilig. "Dadahan-dahanin ko. Ayaw kitang biglain pero gusto kong malaman mong totoo ang nararamdaman ko. Hindi lang dahil may anak tayong dalawa. My love for you is true." Ani pa nito. Hindi na talaga nakaimik pa si Kay. Basta na malayo niya na lamang ang kanyang sarili na komportable kay Brennan habang nasa bisig siya nito at nagtatawanan pa silang dalawa. Everything went so fast. Halos hindi na masundan ni Kay ang mga nangyayari pero sa isang buwan na lumipas ay naging maayos ang lahat. Naipakilala niya ang mag-ama sa isa't isa. Nakita niya ang sobrang tuwa at galak sa mga mata ni Ayesha habang umiiyak naman si Brennan nang makayakap ang kanilang anak. Maging si Kay ay bahagyang napaiyak na lamang habang pinagmamasdan ng mag-ama na magkayakap. Agad nakuha ni Brennan ang loob ni Ayesha. Maging ang puso ni Kay ay nakuha niya dahil pinapatunayan nito ang sarili sa kanya. Nanligaw din si Brennan sa kanya at hindi yun nakatakas sa mata ng media. Hindi naman tinanggi ni Brennan ang bagay na yun dahil maraming larawan ang kumakalat na magkasama silang dalawa kasama ang kanilang anak. Inamin ni Brennan sa publiko. Maraming nagulat. Maraming nang hinayang ng mga kababaihan na merong gusto kay Brennan. May mga kinilig at meron din ang natuwa. Si Kay naman ay nakaramdam ng takot nung una pero nawala din iyon kalaunan dahil sa assurance na binibigay ni Brennan sa kanya. Sa kanilang mag-ina. Grabe talaga ang pagbawi na ginagawa nito at ang panliligaw sa kanya. Nilisa na din ni Brennan ang tuluyan ng model na siyang matagal niya ng balak. Marami ang nalungkot pero walang magagawa ang mga ito kundi sundin na lamang si Brennan sa desisyon nito. Pinaliwanag ni Brennan kay Kay na hindi sila ang dahilan bakit iniwan nito ang kanyang karir. Matagal naman ang balak ni Brennan simula nang malaman niya ang tungkol kay Kay at sa kanilang anak.
at ang tanging pangarap niya noon ay makasama sa iisang bahay ang mga ito at maikasal sa nag-iisang babaeng mahal niya. Papa! Help! Sigaw ni Ayesha habang naiiyak na sa sobrang pagtawa dahil sa pagkiliti ni Kay sa kanya. Nakahiga sila sa banig na nilatag nila pero hindi naman masakit sa katawan ang pinaglatagan nila. Papa! Sigaw pa ni Ayesha. Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Brennan habang pinapanood simula kanina pa ang kanyang mag-ina. Grabe ang tuwang nararamdaman niya. Matagal niya ng pangarap yun. Hawak niya na ang mag-ina niya ngayon. Papa! Help! Please! Sigaw na naman ni Ayesha. Lumapit na si Brennan sa kanila. Tumigil naman si Kay sa pagkiliti sa anak nang nariyan na si Brennan. Agad lumapit si Ayesha sa ama. Naglambing agad ito na nilambing naman ni Brennan kaya napanguso na lamang si Kay tsaka napairap. Pa-baby-baby pa. Masyado ng daddy's girl Ni Kay. Ngumuso lamang si Ayesha at mas lalo siyang yumakap sa ama. Pagak namang natawa si Brennan, saka hinaplos ang buhok ni Ayesha at hinalika ng tuktok ng ulo. Inasar ni Kay ang kanyang anak na bakas ang pagkairita sa boses habang pumipikit na ang mga mata. Mama! Ni Ayesha, napahalakak lamang si Kay. Shh! Baby, umunasa rin. Baka mapikon. Saway ni Brennan kay Kay. Ay sus, masyado lamang pa baby. Parang dati sa akin yan naglalambing. Tapos ngayon sa papa na. Aba, masyado ng baby porkit nakahanap ng kampi. Ani Kay, pero ang tunog ng kanyang boses ay pabiro lamang. Hindi na sumagot si Ayesha sa kanya hanggang sa dahan-dahan na lamang itong nakatulog sa pisig ng kanyang ama. Napangiti si Kay habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ama. Kitang-kita niya kung paano maging maingat, maalaga si Brennan sa kanilang anak na animoy ayaw masaktan. Inayos ni Kay ang mahihigaan ni Ayesha sa tent. Marahan ang paglapag ni Brennan doon at akmang aalis na nang biglang magsalita si Ayesha. I love you po, Papa. Mama, happy family. Sabi ni Ayesha. Nagkatinginan silang dalawa, pagkatapos matinggilan hanggang sa napangiti na lamang sa isa't isa. Umalis na sila sa may tent at bumalik na sila sa may banig. Umupo silang dalawa doon at kaunti lamang ang agwat sa isa't isa. Katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya pa ay nagsalita na si Brennan. Kay, thank you so much for giving me a chance. Thank you dahil hinayaan mo akong maging ama sa anak natin. And I want to say sorry sa mga panahon at taon na wala ako sa tabi ng dalawa. Panimula ni Brennan. Saglit na napasulyap naman si Kay sa kanya. Ganun na lamang din ang gulat ni Kay nang nakatitig pala si Brennan sa kanya habang ang mga mata ay namumungay at puno ng emosyon. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa namungay na lang din ang mga mata ni Kay. Hinawakan ni Brennan ang kanyang kamay at sobrang gaan ang pagkakahawak nito. Para namang nakuryente si Kay sa pagkakahawak ni Brennan sa kanya. Ngumiti ito tsaka hinalikan ang kanyang mga kamay habang puno ng emosyon ang mukhang nakatingin sa kanya. Let me be your love, your husband, Ayesha. Father, and your forever. Sabi ni Brennan. Nangingilid na ang gilid ng mga mata nito at handa na sa pag-iyak. Pero pinipigilan niya lamang dahil ayaw niyang maging mahina sa harapan ni Kay. Pero hindi na talaga napigilan ni Brennan. Naglandas na ang kanyang mga luha pababa sa mga pisngi. Naiyak din si Kay habang pinagmamasdan si Brennan. Brennan! Ani Kay. I can wait, Kay. Kung kailan ka na handa. I can wait, baby. Pero hindi ko mapapangako na hindi ka pwedeng maging akin. Ani Brennan? Brennan, matagal na kitang gusto. At nung may nangyari sa ating dalawa, yung one night stand, wala akong kahit na anong alam nun. But my body wants you. Kasi siguro naramdaman niyang ikaw yan. You don't know how happy I'm that time. Kasi ikaw yung nakauna sa akin. Masayang masaya ako na ikaw yun, Brennan. Kaya hindi ko hahayaan na lumaki si Ayesha na walang masayang pamilya. Dahil ang pangarap ko ay siya, ako, at ikaw. Magkakasama tayo. Sabi ni Kay habang unti-unti nang naiiyak. Napangiti si Brennan at kinabig si Kay para mayakap ito. Napadala naman si Kay sa kanya. Bubuuin natin ang pamilya natin, Kay. Kasalan mo ko. Hindi ngayon. Kung kailan ka handa.
Agad ko lang sinasabi para alam mong wala na akong balak na pakawalan ka pa. Dahil habang buhay na ako makakasama at hindi ka na makakatanggi. Ani Brennan, pagak na natawa si Kay. Grabe ka naman, masyado ka namang speed. Ani Kay, pagak ding natawa si Brennan. Pero for me, wala na dapat paligoy-ligoy pa. Tama na, let's stop sa ganito. Hindi naman tayo mga bata para magtaguan, maghabulan at magpakipot. Dahil dun din naman dadating. Kaya bakit hindi pa maaga? Ani Kay, saka humarap kay Brennan. Kay, tawag ni Brennan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. I love you so much, Brennan. I love you. Ani Kay, sa malambing na boses. I love you too, Kay. Damn, you make me cry because of so much happiness. Pinagbigyan talaga ako ni God sa hiling ko. Ani Brennan. Pagak na natawa si Kay at pinagdikit ang kanilang labi. Napangiti sila parehas pagkatapos ng isang halik. Hawak ko na kayo. Ani Brennan. When it comes to love, hindi talaga natin inaasahan at malalaman kung sino ang taong para sa atin dahil hindi natin hawak si tadhana. And we don't know kung sino ang taong ibibigay ni God. Nangyari kina Brennan at Kay. They didn't expect everything, pero sa huli ay kinasal silang dalawa at binayayaan pa ng isa pang anghel na siyang nagbigay pa ng saya sa kanilang buhay. At yun na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang One Night Stand with a Model. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!